Tila hindi na nga umano nakatiis pa si Hart Evangelista at lakas loob na umano itong napasugod sa Office of the Vice President upang kausapin si VP Sara patungkol sa kung ano ang totoong relasyon nito sa kanyang asawang si Chis Escudero. Ayon sa balita hindi umano naging maganda ang pag-uusap ng dalawa at nauwi daw sa pisikalan ng mainit na diskusyon. Kalaunan naman daw ay nilinaw ni VP Sara na wala silang espesyal na ugnayan ni Chis Escudero at talagang magkaibigan lang daw sila. Samantala narito naman ang video kung bakit kailangan na umanong ibasura ang pag-impeach kay VP Duterte. Unang-una sa lahat, nalilito po ako dito sa paiba-iba na pahayag ng ating administrasyon tungkol sa barangay elections. At dahil dito, kinumbid ako si Vice Chair Iqbal na sumama sa atin. The administration has been flip-flopping so much in the barangay term bill that it's becoming highly suspicious, at least to me. The Senate passed the bill on third reading noong January 14 pa. Shortly thereafter, I received word that the administration would prefer a 6-year term for the next election in 2029, June. True enough, the House of Representatives passed on second reading January 27 a bill setting the term of barangay and SK officials to 6 years and moving it to December 2025. By then, the only issues that remained were two: whether the barangay term would be 6 or 4 years, and whether the next BSKE would be 2027 or 2029, which I duly reported to our barangay officials in the Liga as well as the SK. However, before the session break, February 3, the Senate passed on third reading a bill which postponed the BARM election. While I did not agree with the postponement of the BARM, in the same manner that I did not agree in the postponement of 2022, kasi gustong-gusto ko na matuloy na ang BARM election, isang pangako natin sa ating mga kapatid na Muslim, I did not think that the same bill would negatively impact the barangay term bill. Ngayon, nagdududa ako kung may connection ba itong barangay at yung BARM election. Ano ba ang ginagawa sa ating mga eleksyon? Apparently, postponing the BARM elections to October 2025 was not enough. Pinagtatakahan ko kasi kung sabi nila may issues ng peace and order that kinakailangan na i-postpone yung BARM election, bakit itinuloy pa rin yung local elections sa Muslim Mindanao where the same context, the same conditions prevailed? There are people perhaps in the administration who want more and they want to postpone the BARM elections yet again. Unfortunately, the barangay and SK term will be the victim of the greed of these people, clandestinely working on another BARM election postponement. You see, it would be very difficult admitted to conduct an automated BARM election on the 13th of different ballot phases on the 1st of December. One or the other must go. Those who want to postpone the BARM elections will naturally exert every effort so that the December BSKE will push through. They will then use the December barangay election as one of the reasons why the October BARM election should be postponed. This is greed, and it is most gruesome. Those who actually reside in the BARM, as represented by Vice Chair Iqbal, including the governors and the members of the present parliament, want an election. For the first time, it is the MILF demanding an election, whether they will be victorious or not. In fact, with me here is our good Vice Chair, the Vice President of the United Bangsamoro Justice Party, so that you can hear for yourself the pleas of the Bangsamoro for the parliamentary elections in October. Vice Chair, please. Bismillahirrahmanirrahim. First and foremost, I would like to express my thanks and gratitude to the Honorable Senator Amy Marcos for giving me the chance to speak directly with our friends from the media. And here is the statement coming from me as Vice
chairman of the Moro Islamic Liberation Front, at the same time vice president of the United Bangsamoro Justice Party. On behalf of the Moro Islamic Liberation Front, by authority of our chairman, Al-Haj Murad Ibrahim, I wish to convey a very important message from the Center Committee of the Moro Islamic Liberation Front on the upcoming Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao elections in October 2025. We call on the Philippine government, both houses of Congress, the Commission on Elections, and all concerned stakeholders to respect and follow the schedule and timeline set by law for the upcoming first parliamentary election on October 13, 2025. We strongly appeal to our national leaders to refrain from entertaining any proposal that will again postpone this historic election to choose the regular members of the Bangsamoro Parliament. It can be recalled that since the start of the transition period and the appointment of the members of the Bangsamoro Transition Authority in 2029, the conduct of the first parliamentary election was already postponed twice. The first extension was granted during the term of President Rodrigo Duterte through Republic Act 11593, which moved the first parliamentary election from May 2022 to May 2025. The second postponement was approved by President Ferdinand R. Marcos Jr. on February 21, 2025 through Republic Act 12.3, which pushed back the election by 5 months. MILF recognizes the need to establish a democratically elected members of parliament so the BARM will be able to transition to a fully functioning and empowered autonomous government whose leaders are democratically elected with legal mandate from the Bangsamoro electorates. At this point in time, while there is no pending bill filed in Congress, yet seeking for another postponement of the October 13, 2025, the MILF is very much concerned over reports reaching us that there is again another move to postpone the parliamentary election to 2028. We reiterate our appeal to the Senate and the House of Representatives to assure the Bangsamoro people that the first parliamentary election will push through as scheduled and there will be no further delay nor extension or postponement. This is the essence of democracy, and the MILF is ready to seek legal mandate through the sovereign will of the Bangsamoro people in a clean, fair, honest, and credible election. The MILF, through the United Bangsamoro Justice Party, is ready to submit to this democratic electoral exercise, and we are willing to accept its outcome even if we lose or win. Peace in the Bangsamoro is precious but fragile. It is obtained through the long and arduous journey of negotiations that led to the creation of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Let us not waste the gains we had made. Thank you very much. Maraming salamat. Si Vice Chair po, pinagbigyan tayo, pero may appointment siya. Kaya kung may katanungan kayo tungkol sa paksang ito, unahin na natin siya. So sir, confirm yun na may another move to postpone the incoming BARM election? Kasino daw po nag-initiate? Well, as I have mentioned in my message, there are so many reports reaching us that there is another group, or there is a group really working really to postpone again the BARM election. And that's why we are here to appeal to the national government, to the Congress of the Republic of the Philippines, and all those who are partners in the peace process, and to the entire Filipino people that sana po hindi na po mo-postpone ito. Para po kami po ay ready na po kami dahil sa democratic struggle na po kami, kailangan po na namin na ituloy na natin ang election. Senator Amy, dito ba sa Senate may ganun hubang move? Ang pinagtatakahan ko,
ay yung nangyayari sa barangay election. Yung unang sabi sa amin, sana 6 years daw, ipostpone na lamang. 6 years, 2 terms. Bigla-bigla, nung Lunes, pagkatapos ng LEDAC, ang utos daw, no postponement, 4 years, 2 terms lamang. So napapaisip po tayo kung bakit nangyayari ito. Ba't pa iba-iba? Kaya pinagtatakahan namin at inaakala namin na baka naman may ibang plano sa iba pang eleksyon, yung October election. Dahil mismo yung COMELEC ay nagsasabi na mahihirapan sila halos sa 1 buwan lang at kalahati ang pagitan ng October at saka December. Baka hindi kayanin lahat ng mga balota na kakailanganin. Kaya eto nga, yung problema ko, yung pala, may BARM election at may balak yata na mag-postpone. Ang sinabi ni Senate President Escudero, kaya itutuloy ang barangay at SK election sa December para and then i-extend yung kanilang terms of 4 years dito sa Senate para hindi na masasabay sa anumang national or local elections. Kailan man naman hindi talagang sasabay yon kahit kailan. Hindi talaga tatama. Pero yung halimbawa this year kasi kasabay ng midterm election, di ba? This year yung SK. Kung December. Yes, kung December. Pero ang problema this year kasi ay 2 years lang halos ang term nila. Kaya walang may gusto ng eleksyon. Saksakan ng mahal at isa pa, magkakasabay doon sa BARM election, which as we know is a very historic and first election. Isang pangako na bigong-bigo na ang ating mga kapatid na Muslim, antay na sila ng antay, ikatlo kung sakali, ikatlong postponement to. Kaya nga, na nanghihina yung mga liga ng barangay at walang nararamdamang gobyerno sa ibaba dahil imbis na tulungan yung mga barangay na siyang mukha ng gobyerno sa ibaba, binabawasan ng kapangyarihan at sadyang pinapahina. Walang bumababa na project, yung mga programa, yung kaayusan, walang suporta sa agrikultura, sa pagkain, hanggang sa gabineta lang lahat. Ano yon? Puro drawing. Anong akala nila? Cartoons? Hindi naman dapat ganun. Palawakin natin ang kapangyarihan ng barangay, ang kanilang termino. At yung 4+4 na sinasabi ng LEDAC, mas bawas pa yun kesa sa present term nila, 3+3+3 or total of 9 years, magiging 8 pa. Kaya nagtataka ako, ano kaya ang pakay nito? Kasi sabi nila, abangan daw yung susunod. Yung pala, may kilos na yung BARM ipopostpone. Kaya itutuloy yung barangay. So may time pa ba, ma'am, para i-postpone tuloy yung BARM election? Matatapos na yung 19th Congress. So sa 20th, yun ang plano, ma'am, pagpasok ng 20th? Parang may ganun. Parang may nagsasabi na ipopostpone sa 20th Congress. So nakausap niyo na po si SP Escudero kung talagang decided na ituloy ang SK election, barangay and SK election? Well, pinaalam ko kay SP Escudero na tutol talaga ako dyan. Sinabi ko pa nga, kung ang problema, ako yung author at ako yung sponsor, tanggalin na yung pangalan ko, matulungan lang ang ating mga barangay na maipospone para matuloy-tuloy ang kanilang trabaho at proyekto. At higit sa lahat, ituloy na yung BARM election sa wakas. Ang tagal na nating nag-iintay niyan. Session. Oo nga, 3 araw na lang. May Kaya chance nga pa ba? nananawagan si Vice Chair Iqbal na ituloy na. Pero yung postponement ng barangay at SK election, may chance pa ba na ma-approve, ma'am? Well, kung hindi ngayon, sana sa susunod. Pero tawag nga ako ng tawag sa Kongreso, ang balita, nasa agenda ng 2 araw, pero hindi tinitake up. Tinatawagan ko si Congressman Sagarbaria, pati siya nalilito. Dahil sabi niya, dati minamadali, ginagawang 6 years. Ngayon, 4+4 na lang at no postponement bigla. Kaya nagkakalituhan lahat. May we get more information lang po dun sa sinasabi pong reports that meron pong tumatrabaho nga working to postpone again yung BARM elections. Paano po ba ito meron nagkakausap sa mga lawmakers? Ano po bang efforts po on that? Actually, yung mga information napakarami po, but I don't think I'm ready really to disclose names. So, pero sa baba, usap-usapan yan eh. Saka
May mga personalities na involved, while I cannot disclose their names, alam namin as yung mga tao na may direct benefit pag ma-postpone po ang BARM election po. Pero I'm not ready to name names. Pero hindi Malacanang initiative, sir. Sir, amin po nyo walang kinalaman ng Malacanang, sir. Ano po? Hindi Malacanang initiative, sir. Oh, I trust the wisdom of the president. I don't think Malacanang has something to do that. At least ang presidente, we trust the president. We trust the wisdom of the president. Ang kinatatakutan ko, pareho na naman ang dahilan na sasabihin. Kunyari, magkakaroon ng insidente, pagkatapos tatakutin ang lahat na magkakagulo, kaya kinakailangan i-postpone. Sana tigilan na yung mga maniobrang ganyan. Kasi mapayapa at nananahimik ang ating mga kapatid na Muslim. Huwag na tayo mag-create ng kung ano-anong insidente para lamang i-postpone. So, kung may mag-push nun, i-oppose niyo yung Senator Amy? Yes. The same way that I opposed it during the time of President Duterte, and the same way that I opposed it even last year. Ano po yung nakikita niyong intention dun sa pagpapapostpone or possible pagpapapostpone ng BARM elections? Siguro kung sino makikinabang Yeah. na i-maintain ang control at ang paghawak ng BARM, para sa akin, dapat self-government na yan. Ang tagal-tagal na nating utang yan. Dapat 2022 pa yan. Umabot na tayo ng 2025. Ipopostpone na naman. Mahiya na tayo. Unang-una, nakakahiya sa buong mundo. Inaabangan tayo ng buong Middle East, ng buong Norway. Ang dami-daming bansa na kumbaga nakasalalay ito sa kanila na peace agreement ito na international na ang karakter, hindi lang national. Ikalawa, yung ating mga kapatid na Muslim, matagal nang inaasahan to. Parang linoloko na natin sila. Huwag naman ganun. Kada pagkakataon, kapag may pagkakataon na schedule, ipopostpone ulit. Huwag naman ganun. Pero ma'am, who or what group stands to gain kung ipopostpone? Siguro yung mga namamahala, yung mga naka-in charge dyan, na naghahari dyan, samantalang dapat ibigay na natin sa BARM. Autonomous region nga, pero hindi naman sila autonomous. Kayo na. Kami rin po sa Moro Islamic Liberation Front na partner ng government sa negotiation for 17 long years. Gusto na namin magkaroon po ng election kasi ang struggle po namin ay nasa democratic struggle po. Para po magiging normal ang itsura ng BARM po, kailangan na po natin ng magkaroon ng election Para ang impression makikreate po natin normal na po. Yun po ang ipinagtataka namin. Kung sino ang partner ng gobyerno ng Pilipinas sa peace process, yun pa rin ang gustong magkaroon ng election. At yung mga tao, hindi ko kayang pangalanan, hindi sila partner ng MILFA, yun ang ayaw na magkaroon ng election. Yun po ang ipinagtataka namin. Thank you, Vice Chair. Thank you, maraming salamat. Ay, mag-greet pala kami. Eid Mubarak. At bukas, may magandang piyesta ang ating mga kapatid na Muslim. Ayan, baka gusto rin ninyo mag-greet. Yes, tomorrow is a very important day for entire Muslims in the world, especially in the Philippines, in the BARM in particular. It's the day of sacrifice, it's the day of peace. At sana po, umpisa na po yung talagang tunay na kapayapaan dito sa Pilipinas at saka the whole of Mindanao and the BARM. Maraming salamat po for giving me the chance, Madam, and to the members of the media na makapagsalita po ko. Maraming salamat. Okay lang. Ano ba yung mga tanong? Meron akong state. Ito yung sa barangay, ano?
kasi gusto ko talaga na i-postpone at palawakin na yung termino nila para yung mga programa bumaba naman at maramdaman ng gobyerno ng ating mga kababayan. So, meron yatang press release ang ating media, no? So, ibibigay rin namin sa inyo. Pero, in the meantime, may kwentuhan sa Hague. Marami kayong nagte-text sa akin. Ini-snub ko kasi hindi ako makarinig. Hindi ko marinig ng maigi. Sintu-sintu yung aking telepono. Ako'y pumunta sa The Hague para samahan ang ating Vice President sa kanyang kaarawan. At the same time, samahan ang ating mga OFW at kababayan na nagdadalamhati at nasa kulungan pa rin ang ating dating Pangulong PRRD. Kami ay dumaan sa Oman, kung saan yung mga Pilipino ay talagang sabik na makita si VP. Pagkatapos noon, pumunta na kami sa The Hague, Netherlands. At alam naman natin, bawal lahat pumasok, pera lang yung pamilya at saka yung abogado. Kaya nandun lang kami sa labas, masaya naman, pero umiiyak din. Nakakatuwa nga yung aming pagtitipon dahil kakaiba. Grabe ang suporta ng mga OFW natin na nagdatingan. Yung iba galing London, galing sa Belgium, galing sa Spain. Yung iba mga napakalayo pa ng pinanggalingan. Galing Hong Kong, Pilipinas. Pati yung mga amo nila, nagugulat ako, sumusuporta sa pagprotesta ng mga Pilipino sa The Hague. Mismong amo nila ng mga Dutch ang gumagastos, nagpapagawa ng mga t-shirt, ng mga hoodie, at matindi na pinapayagan sila mag-day off para lang pumunta doon sa tinatawag na Duterte Street. Ganon katindi ang pagmamahal at suporta nila para sa ating dating Pangulo at pati na rin para sa ating ikalawang Pangulo. Kaya kinukumusta namin sila at sila mismo nagluluto, nagsasalo-salo doon kahit hindi makita si PRRD. Ma'am? Yes. Anong napag-usapan ninyo ni Attorney Kaufman? Because you posted a picture with Attorney Kaufman, so what was discussed? Well, first time ko siya ma-meet, kaya meet and greet lang kami at nagkamustahan lang kami doon at sinubaybayan pala niya yung ating mga hearing dito sa Senado at nagpasalamat tungkol sa nangyari kay Tatay Digong. Ginamit pati ang transcript of records natin sa ibang pleading niya at nakatulong daw ito sa ginawa nila at lalo na sa issue at pag-question ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas ngayon na hindi na tayo state party sa Rome Statute. At hindi ako makakomento sa iba't iba pang mga plano nila na pinag-usapan, ngunit talagang matindi ang laban ni PRRD at nakabuo na sila ng legal team. Sir, ma'am, meron bang binigay kahit naman lang kahit anong pag-asa or update kung makakauwi ba ang dating Pangulo or not? Yes, the good news is the attorney Nick Kaufman is very gung-ho. Talagang pinipilit niya na karapatan ni Presidente Duterte ang interim release. Talagang sinasabi niya na talagang ipaglalaban niya ng matindi ang jurisdiction, ang lack of jurisdiction ng ICC. So, yun talaga maliwanag. Loud and clear yun sa kanila. May other question regarding the impeachment. In the past few days, umikot yung balita tungkol dun sa resolution, which is becoming controversial tungkol dun sa pagdidismiss dun sa impeachment. Kayo po ba meron kayong sariling version? Kasi kahapon si Senator De La Rosa admitted na meron siya. And then you said na meron din kayong mga nakitang iba pa, and I think Senator Estrada also said may nakita rin siya. So, meron na ba talagang isang resolution that will be filed on the floor, and what will be the action, or what will be, anong gusto nyo mangyari? Wala pa. At nagpapasalamat ako sa lahat ng senador kasi lahat ay naghahanap ng solusyon. Ako din naghahanap ng may solusyon dito sa problema natin sa impeachment. Para sa akin, personal lang, walang resolution to. Dapat i-dismiss na ito kaagad. Dahil unang-una, hindi na talaga kaya matapos bago yung 19th Congress, may sariling rules ang Senado. Pero, ang totoo, I have very serious concerns about the validity of the impeachment complaint arriving here in the Senate. Maliwanag naman na ito ay napila pa noong December 2024.
Pagkatapos nun, a second impeachment complaint later in December, 4 December, was also endorsed and filed in the lower house. A third impeachment complaint was also filed on the 19th. So, bale, 2nd December, 4th December, 19th December, andyan na, klaro na yung impeachment complaint na nandyan sa house. Tapos, alam naman natin yung background niyan, October 2023, marami nang nagbababala na sila ay magpapadala ng impeachment complaint. Para sa akin, dahil dito maliwanag na hindi nila ipinadala sa amin dito sa house kaagad-agad. Bakit? Ang tanong ko. Bakit wini-withhold? Kung wini-withhold nila, abay sila pala ang nagpatagal nitong lahat. Despite the lapse of 2 months, no action was taken to transmit to the Senate or refer any of the first 3 verified complaints. Only on the 5th of February, a 4th impeachment complaint was endorsed and signed and finally sent to the Senate. So, para sa akin, kinakailangan alamin kung tama rin ang ginawa ng Kongreso. Sinasabi nila dinelay ng Senado. Ang akin, teka muna, sino ba talaga ang nag-delay niyan? At ngayon, violative na of the 1-year ban on filing impeachments. Ma'am, do you think it will cross over to the 20th Congress? Hindi nga ako naniniwala dyan kasi may ruling naman, may rules ang Senado. All pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of 1 Congress, may be taken up by the succeeding Congress as if presented for the first time. Klaro naman sa atin, kapag nagtapos sa June 11, ang 19th Congress, dapat mag-file ulit ang House of Representatives ng panibagong articles of impeachment. Tulad ng lahat ng ating mga batas, umaabot ng 3rd reading, pag kinapos ang oras, back to square one. Ma'am, anong sagot nyo dun sa mga sa UP Law faculty, I think Senator De Lima, Senator Drilon, all of these other people who are insisting that you should conduct the trial in accordance with the Constitution dahil nga sabi forthwith? Palagay ko, mas importante sa iisang salita na forthwith, ang malawakang kapangyarihan na binibigay ng ating saligang batas sa Senado. So, sa palagay ko, maraming otoridad na nagsasabi hindi pwede at ginagalang natin sila, pero sa kabila nun, ang pinakamaliwanag, ang Senado, ang may kapangyarihan magdesisyon kung ano talaga. Para sa akin, kaduda-duda ang validity, ang tamang pagpadala at endorsement ng Congress. So, depende yan. Mauuwi sa botohan. Dahil alam naman natin, ang impeachment, hindi naman siya legal. It is a fundamentally political process. And it is an effort by politicians to find accountability, di ba? Kaya, ayun, ang kapangyarihan nasa kamay talaga ng Senado. Ma'am, sabi nyo, dapat ma-dismiss na agad itong impeachment. Paano at kailan? Kasi on June 11, nakaschedule kayo para dun sa presentation ng articles of impeachment at pag-convene ng impeachment court. Ibig sabihin, para sa inyo, hindi na dapat umabot sa punto na yon, dapat i-dismiss na agad? Para sa akin, wala na talagang panahon para sa trial. Dapat ibasura na kung gusto talaga ng House of Representatives, wala namang problema. Pwede silang magpila ulit, subject to the 1-year ban. That seems very, very clear to me. So, anong mangyayari, ma'am? May magmo-motion bago yung June 11? Hindi ko alam. Naka-SP yun. I think he's been interviewed extensively and has spoken copiously about the different possibilities. Marami pang iba't ibang posibilidad. Kaya pinag-aaralan ng maigi. At ako nga, kinukumpirma ko na itong mga drafts na to, siguro effort ng bawat senador na makahanap ng solusyon para sa tamang proseso. Yung pinakasang-ayon sa batas, pinakamabilis, pinakaklaro. Kasi may mga nagsasabi na anumang legal issues o anumang issue concerning impeachment, dapat pag-usapan yun kapag nag-convene na kayo as impeachment court. Parang hindi nyo pwedeng pag-usapan during your
plenary session, yung legislative session. Oo, maraming nagsasabi noon, pero yung pakiwari ko kasi, yung validity mismo na pagpapadala ng House of Representatives sa amin, kine-question ko eh. Kasi, bakit ganon? Postpone sila ng postpone, tapos hinuli talaga sa last day. Tapos kami ang sisisihin, nagde-delay. Teka nga, tignan ninyo yung mga datos. So ma'am, sa inyong office, na-establish nyo na invalid yung na-transmit o na-submit na articles. Well, isang argumento yon. Maraming ang argumento. Kaya nga, inaanyayahan ko na mag-caucus ang lahat ng senador para maisaayos. Kasi narinig naman natin, iba naman yung opinion ng ating minority leader, si Senator Ontiveros. Pagkatapos may sariling kaisipan rin si Senator Tolentino. Nagdebate na sila sa floor. Hindi na kami sumali pagkat ang bawat senador may ibang ideya rin. Sa ilang mga resolution seeking dismissal ng impeachment complaint against BP Sara, aside dun sa office ni Senator Bato? Joint effort lahat. May iba pa pala, Sen? Ay, oo, Ilan marami yung na. nakita nyo? Yung linabas sa media, parang ikatlo na yata yun. Tapos mula noon, meron pa akong nakitang iba. Dalawa pa yata. Ma'am? So may 5 kayo, ma'am? Na nakita? There are at least 5? Hindi ko na maalala. Kasi yung iba bahagya lang, di ba, nag-e-effort mag-draft. Ganyan naman talaga ang lawmaking. Pero ma'am, sinong Ay, sige. Sorry. Group effort. Parang group effort based on chismis. Pero Sounds sinong nasa familiar group? ba? Ma'am, Nauso yun eh. Ay, sinong Duterte nasa group? Black ba, ma'am? Yung Hindi. may group effort? Hindi. Sorry ma'am, iano ko lang, Sen, ha? So parang third na kasi Hindi. nakita ninyo. Alam mo, tuwing may panukala, lahat talaga tulong-tulong. Ganon talaga yun. At walang kinalaman sa partido, sa Duterte 5, sa kung Solution. Kasi lahat hindi sila- naghahanap ng solusyon kung paano gagawin to, kung papatawirin hanggang sa 20th Congress, kung magkukumpuni ng impeachment court, kung iiwasan na yon, i-dismiss outright, kung ano ang ibig sabihin ng forthwith, at kung talagang nag-delay yung Congress at violation na ito ng 1-year ban. Lahat kami talagang naghahanap ng solusyon. Nakakasunog na lang kilay ito gabi-gabi, sa totoo lang. Walang maliwanag kasi yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, the reality is the Constitution gives the Senate great breadth and leeway to formulate its own rules in what is essentially an exercise in political accountability. Hence, it's but right that the politicians and those elected by the people formulate their own rules and pass judgment. Ma'am, ba't yung mga nakikita namin na copy o draft ng resolution, walang nakalagay sino yung author o nag-introduce dahil hindi pa confident yung... Hindi, I think nakita naman at pinakita dun sa metadata, COS ni Senator Bato yung pinakita. Pero dun sa nag-introduce or author, walang pangalan. No, but it's very clear. It's the COS of Attorney Joanne, yung COS ni Senator Bato. At sinabi niya nang galing sa office niya. So, Sen, you mean, Palagay ko wala namang masama doon. Lahat talaga nag-e-effort na maghanap ng liwanag sa dilim. Pero ma'am, sabi niyo po group effort, parang ano yung Hindi naman group effort na katulad nung pag-aresto at pagtangay kay Presidente Duterte. Ito, ibig ko sabihin, lawmaking is not a solo flight, no? We always work together. So, and certainly, we explore all possibilities. It's not a straightforward rule-imposing process. Kasi yung procedure dito, di ba ang lawak-lawak nga at wala naman sa rules na maliwanag kung anong dapat gagawin. So, kinakailangan alamin kung anong makakabuti sa atin. Opo, ma'am, but ang direction, ma'am, ng lahat, quote-unquote lahat, ay is to... Hindi ko towards alam kung dismissal? lahat. Hindi ko alam kung lahat. Ang akin lamang, ang duda ko, hindi lamang ang sinasabi o tinatawag na mga Duterte ang interesado sa pag-dismiss. Ang pakiramdam ko, mismo ang administrasyon ay may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at baka mapahiya lang sa numero. So, ma'am, ang hinahanap ngayon ay yung remedyo or sabi nyo nga, ano solusyon para hindi para walang mapapahiya sa Ewan ko situation. yun lang ang pakiramdam ko. So, nakakita rin ba kayo ng
sa admin side na sila yung nag-draft? May ganun ba? Kunyari, Hindi, wala. Pinag-uusapan lang. At saka kanya-kanyang draft ng maliliit na provision, ganyan. And then, ma'am, sa tingin niyo makakakuha ng numero sakaling pabotohan ng sa plan? Hindi ko alam talaga kung anong plano. Si SP ang nagpaplano. Pati yata si SP, kinukonsulta yung iba at kinakausap yung iba kung anong dapat gawin, kung anong mainam. At yung panawagan niyo na magkaroon ng caucus, kailan niyo gusto at ano yung gusto niyo mapag-usapan? Sa lalong madaling panahon para magkaklaro na at magkadireksyon na kami. Before June 11, sana. Dapat lang. Para June 11 kasi tapos na eh. but when you said groups, ma'am, na Hindi, linuloko lang. Binibiro ko lang kayo tungkol sa group effort, ha? Baka akala ninyo talagang may group effort. Nasesentensyahan na yan, ha? Hindi. Ang ibig ko sabihin, sa Senado, lalo sa plenary, syempre, lahat may kontribusyon. Ganyan talaga. na ibig sabihin, ma'am, when you said yung groups, there are groups na nagsasabi na magandang wag nang ituloy kasi baka mapansin. Naririnig ko. Are we talking about groups in the Senate? In the Senate and outside the Senate. So we're talking about senators who are aligned with the administration? Marami. Pero paano yun, ma'am? May mga grupo din, like may mga nag-rally na mga nananawagan, convict Sara, dapat daw panagutin or harapin yung kaso. May mga different sectors. Sana ba yun, ha? Chine-check ko nga eh. Ang totoo, ang katotohanan ay maraming kaso nakapila kay VP Sara, no? Ang dai-dai niyang kaso at hindi natin masasabi na kumbaga walang accountability. Marami pa rin pananagutan kasi ang dami pa rin kaso. Nakita naman ninyo sa COA, sangkatutak pa ang kaso sa COA, disallowance regarding the confidential funds, nakatenga pa rin yan on appeal before COA Commission. May 3 petisyon tungkol sa confidential funds sa Supreme Court. So tuloy-tuloy pa rin yan. Tapos may COA proceedings sa 2023 confidential funds about OVP, pati na rin ang DepEd. So, hindi kumbaga makakaligtas kung may anomalya man. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. Meron pang DOJ criminal complaint. Tapos meron pang, di ba ito yung grave threat, inciting to sedition? Chine-check ko eh. Kasi yung iba sinasabi, makakaligtas, makakalusot. Hindi naman, wala naman lusutan. Alam naman natin ang ending ng impeachment, di ba? Magpipila pa rin ang kaso. Ang totoo, may kaso na eh. So para sa inyo, yun ang mas tamang step or... Well, sa ngayon, unless mag-umpisa na naman ang panibagong impeachment. Pero ma'am, kasi may mga sinasabi rin na pag hindi nag-impeachment trial, that would deprive the Vice President of her opportunity to defend herself dun sa mga allegations. And sabi din naman niya, handa siyang humarap, gusto pa nga niya ng bloodbath. So why deprive her of that? Ang sa akin naman, walang kinalaman sa pakiramdam o nais ni VP. Ang sinusundan lang natin yung batas. Para sa akin, mali yung pagpapadala rito. Invalid na kagad. Kasi 4 na complaint. Bakit inupuan yung 3? So, ma'am, yung tapos magtututuro ngayon. Hindi naman yata tama yun. Ma'am, yung ba yung practical way out of this? na yun, makita na invalid siya. I'm not really looking for a way out because like I said, there will be no way out. Accountability will remain and responsibility will have to be assigned. If there's any malfeasance, misfeasance, nonfeasance, if there's any criminal act involved, certainly COA, the Supreme Court, the DOJ will get to the bottom of it. Ma'am, you're vying for Senate presidency. Naniligaw ka na ba sa mga kasamahan mo para suportahan ka? Hindi. May nakisuyo lang sa akin kung baka ako na lang daw ang tatakbo. Palagay ko,
Ang gusto lang nila, makipag-umpugan ako kay Tambaloslos. Kay House Speaker. Pero hindi, hindi seryoso yun, ma'am? Or are you seriously considering to... Actually, hindi ko masyado iniisip sa totoo lang. Kus- Ha? Actually, nakikinig ako sa mga kandidato, di ba? Klaro naman na si SP Cheese tatakbo muli. Klaro naman na si former SP Tito Sen nagre-recruit din. Lahat sila nangangampanya. Nakikinig ako. Pero para sa akin, tulad ng sinabi ko noon, dapat may klarong plataforma. Talaga bang ipagtatanggol ang ating budget? Yung paglulustay ng bilyon-bilyon ng 2024 na lumalapan ng 2025. Mauulit ba yan? Kasi nagpalit kami ng SP. Para sa akin, bumoto ako sa bagong SP dahil sa nangyari sa 2024. Yung pala, mas grabe ang mangyayari sa 2025 na election year. So, gusto ko ng confidence na talagang hindi ito mangyayari ulit. Pagkatapos noon, siyempre, yung integridad ng Senado, ipagtatanggol ba? Yan, mga issues yan na kailangan talaga panindigan natin. So you're open? I think every senator will rise to the challenge. Ilan na po yung nag-express ng support sa inyo, ma'am? I'm not free to say so. Pero nag-text ka na rin ba sa mga colleagues ninyo? Ay, hindi. Ay, nagte-text. Mahilig ako mag-text eh. Marites ako eh. Talaga nagte-text ako sa iba't iba, pero hindi tungkol sa kampanya. Pagod na ang mga kampanya. Ma'am, balik ko lang po doon sa impeachment. Ma'am, sabi nyo, lahat naghahanap ng solusyon. Ma'am, Oo naman, kasi Opo. talagang mahirap itong sitwasyon natin. Kailangan magklaro. yes, ma'am. So, hindi nyo, ma'am, anong malamang na mangyayari, hindi na magko-convene ang Senate as impeachment Hindi court ko on alam. Wednesday? Hindi ko alam. Ayoko mag-speculate. Dahil, like I said, we have all the options open. Every senator has his or her opinion. And we respect their right to air their views. Wala pang consensus sa madaling salita. But what solution are you looking for, Sen? When you said... Well, the best way to deal with the impeachment complaint endorsed to the Senate, obviously. Whether it bridges over to the 20th, whether that's no longer possible, whether we take cognizance and constitute as an impeachment court, etc., as we've spoken about repeatedly. Kasama po ba kayo dun sa nabanggit po ni Senator Bato that there are senators na nag-i-input dun sa draft? Oo naman, oo naman. And ano po yung inputs na nakikita nyo? Eh kasi nga yung input ko nga, yung sinabi ko kanina, napalagay ko, yung validity nung in-endorse sa amin dito sa Senado should be assailed in the first place. Ma'am, kasi dun sa draft resolution na kumalat, ang ina-assail dun mismong Senate na it failed to act on the impeachment cases for... Ayun na nga parang sinisi namin sarili namin. Exactly, Kaya ma'am. talagang parang, hello, may benta ba yan? Kaya yun ang kailangan baguhin, ma'am. Kasi, yun nga, practical sinisisi sarili nyo eh. Kaya nga Pero ito, hindi naman panahon ng sisihan o turuan, ano. Basta maghanap tayo ng solusyon kung anong magandang gawin at kung alin ang sang-ayon sa batas. So, nakita niyo walang mangyayaring impeachment trial? Hindi ko alam. At kung mangyayaring magkaroon, Everything's still possible. It's all up in the air. Like I said, we haven't met. We haven't come to a consensus as a body. And certainly, all options remain open. And I think every senator needs to be heard. at kung matuloy ma'am yung impeachment trial, considering yung magiging bagong composition ng Senate sa 20th Congress, bakit may chance ba na ma-acquit or Bilangin na lang ninyo. Sabihin niyo, if it's a political... Bilangin na lang ninyo nga. Sen, can,
Can we clarify? Can we clarify, Sen? Do you think there's no numbers to convict the Vice President as we speak of the composition, whether it's a 19th or 20th Congress? Well, I've loosely said that walang numero. Pero ang realidad, kapag impeachment, it stands and dies on the basis of evidence, clearly. So I can't make such a roughshod statement, given that the reality is no evidence has been presented at all so far. Ibang mga senators po, they are maintaining na constitutionally bound yung Senate to convene. That's right. That's the argument of the minority. Pero ang argument niyo po ba is dahil invalid yung articles of impeachment na pinadala ay wala na din yun? Yung ganong... Well, I have very serious concerns about the validity of the impeachment endorsed to the Senate. So para po sa inyo, hindi na kayo bound to act on that articles of impeachment? Pero ako lang yun, no? Yun yung input niyo. Kanya-kanyang input kasi di ba? Pati si SP may sariling input din Parang ganun din ang iniisip niya. Marami rin nag-argue sa forthwith. Meron ring si Senator Tolentino na functionally dismissed. Kanya-kanyang kwento yan So, pakinggan natin lahat para maganda yung solusyon. Yung effort na maghanap ng solution para ma-dismiss yung impeachment case against VP Sara? I don't think that's necessarily the case. I don't think an outright dismissal is the goal of each and every senator. Ang totoo, iba-iba ang pakiwari nila. Yung iba, siguro, iniisip kung paano tatawid sa susunod na kongreso. Yung iba, dapat magkumpuni ng impeachment court. Hindi ko pa alam So, ma'am, close ka kay VP Sara. Never ba siya na nag-request na hanapan ng solution? Ay, naku, abogado yun. Hindi yan pag-uusapan. Alam niya, magiging huwes ako Never kayo nag-usap privately? Hindi nga, ako nga inaawat Ay, magdahan-dahan ka, magjo-judge ka dyan. Ang sabi lang niya, ano man ang mangyari, tanggap ko na. Sabi ni VP, which means... Ha? I think sinabi sa marami na rin yon, no? Nasabi na rin sa media. And maybe you'd like to react on Davao City Mayor Baste Duterte's statement saying that Nagkita kami sa Hague at naintindihan ko siya. something about being, at least he may not be approve of the Marcos but not with you. Parang he's casual with you. That's Hindi, his term. nagkita kami. Nagkasabay kami sa birthday. Yun nga, ni VP Sara. You understand him in what aspect? Or how, why po? Lahat ng Maka-Duterte, lalo na yung pamilya ng Duterte, talagang masama ang loob sa nangyari. Maski ako, umiyak nung nabalitaan ko. So naintindihan ko ang hinagpis nila, ang galit nila. Ma'am, after midterm elections, At pag pumunta ka sa The Hague, mararamdaman mo, kasi ang lungkot-lungkot doon, kawawang-kawawa talaga ang dating Pangulo. Ngayon pang tumanda at may sakit, diyan pa nagka-problema at mag-isa. Mabuti nga nung pumunta kami, uminit na Ang lamig-lamig daw dati. Ma'am, after midterm elections, ang daming pinapalabas na orders si Presidente, like yung pagsasubmit ng courtesy resignation ng mga cabinet members, ng mga GOCC's head. Well, so far, 2 pa lang naman ang tinanggal. Pero do you think maganda itong ginagawang hakbang ng Pangulo para sa last 3 years niya maging maayos, effective yung kanyang pamumuno? Ay, hindi ako mahilig ng mass resignation kasi nabubulabog lahat. Pagkatapos, sana may tunay na pagbabago, maliwanag ang boses ng taong bayan nung eleksyon. Ayaw talaga nila ng pang-aapi sa mga Duterte, ang walang humpay ng pamumulitika, ang walang tigil na
pagbabaliwala ng tunay na mga problema tungkol sa agrikultura at pagkain, ang hanap buhay, ang trabaho. Kinakailangan tutukan talaga ang tunay na problema ng taong bayan. So, yun tungkol sa mass resignation, medyo very bloody naman yata yung proseso. At hanggang ngayon, dadalwa pa lang naman ang tinatanggal. Ano bang masasabi natin? 4 lang ang tinanggap, 2 lang ang cabinet level. Hindi, nakakakaba yun di ba? Tapos, it may have given the wrong signals about the country, and in some way also jeopardized our economy, ang ating stock market, ang ating mga negosyante at investor kinabahan. So parang nakaka-nervous naman ang nangyari kung ang pakay lamang idadalawa pa lang gabinete. At nagtataka rin ako sa biglaang pagsara o babala na magsasara yung EDSA, di ba? Narinig natin si JV kanina, si Senator JV, tama naman yun. Bakit biglaan na sasarahan yung EDSA na wala namang alternative? Paano naman yung tao na, eto nga, nagre-reklamo tayo sa traffic dahil sa may sasakyan tayo. Paano pa yung nagko-commute? Mas lalo. At may nagtanong sa akin, isa sa inyo tungkol sa San Juanico. Yung San Juanico Bridge sa Leyte at Samar. Malaki rin problema kasi biglaan na lamang inanunsyo na kinakailangan daw ng repair and rehab na bilyon-bilyon. Tinitingnan ko from 2018 to 2025, ang liit-liit lang na binibigay, halos pintura lang yata at konting rehab. May 451 million lang ang linalagay dun sa tulay mismo. At yung inaakala namin pang-repair ng ating tulay, 4.7 billion. Mga kalsada lang pala yun. Talaga naman na-neglect ng todo-todo, ng bonggang-bongga yung tulay. I feel very badly personally about it dahil yung tulay simbolo ng administrasyon ng aking ama. Parang pinakamagandang infrastructure project yon nung panahon na yon, 1973. At yun nga, pinag-ugnay ang dalawang lalawigan, dalawang isla, at pinag-abot ang mga tao at mga magsasaka, yung kanilang mga produkto pwede nang ikalakal at ibenta. Biglang napabayaan pala ng todo-todo, ilang taon, mga rine-repair lamang yung mga kalsa-kalsada. Alam naman natin, mas malakas ang racket doon, samantalang ang tulay talagang napakahirap na trabaho. Very specialized bridge engineers ang kinakailangan. Ano pa ba ang tinanong ninyo sa akin? Senator? Hindi ko alam kung sino dapat sisihin kasi yung the roads going to San Juanico Bridge entitled the Maharlika Highway, linagyan lang ng titulong San Juanico, hindi naman pala yung tulay. Ayun. Yes? Ma'am, Cliff Benson po from Bloomberg. Ma'am, yung move po to de facto dismiss the impeachment complaint, how do you assess po yung support ng mga senators? I have no idea. It's just being mooted as one of the options. Thank you po. Sorry, I cannot enlighten mo. Wala, hindi ko alam Hindi ko alam. Kasi pinag-uusapan lang. Oo. Yung tungkol sa San Juanico, babalikan ko lang, sana mabigyan na ng subsidy for the transport cost. Kasi right now, only light vehicles are allowed. Walang bus, walang truck. Kawawa naman yung mga taga-Samar. 3 Samar yan, Northern, Eastern, and Western Samar. Kinakailangan nila ng subsidy ng transport cost for basic commodities. Magroro man lang sana, mabigyan sila ng konting tulong, agri-products, construction materials, lahat na para. Talaga naman. Wag naman sana tuloy-tuloy yan. At kung aayusin, pwede ba yung mismong tulay na ang ayusin? Kakayanin dahil sa BARM election. Ngayon, may bali-balita at
na tetense sila at yung LEDAC na ang liwaliwanag na itutuloy yung postponement, nagulat naman ako at nananawagan ako sa mga kinauukulan na i-reconsider nila dahil yung BARM, napaka-importante. Yung barangay, there's no urgency naman. As a matter of fact, kung kakausapin mo yung ating mga LGU, talagang hirap na sila eh. Ang bigat nitong eleksyon na to, may todo akap, todo AX. Naku, talagang gapang. Kung may postpone man yung barangay, dapat hindi yung BARM. Tama, dapat baliktad. So okay lang na ma-postpone yung barangay at SK, wag lang yung BARM. Dapat ma-postpone talaga yung barangay at SK. Umupo lang sila ng 2 taon. Ang laking gastos, sayang, balik na naman tayo sa bardagula ng eleksyon. Parang hindi pa sapat yung nangyari sa ating mga kapatid na Muslim. Ma'am, ano ba yung status dito sa Senate ng postponement ng barangay at SK? Kami third reading na kami, nag-aantay kami. Nung January pa kami, tapos February, tapos doon sa Congress, ganun din. Nag-aantay din sila kung kailan ma-agenda. Hindi pa, kasi nag-iintay sa Congress. Ang sabi ni Congressman Sagarbarria, wala pang notice ang speaker. Nagugulat ako kasi noon, ang timbre ng admin, pwede ba paspasan na yan, ipostpone na kaagad-agad at 6 na taon na. Bakit bumaliktad? Yan ang himala. Kung baka i-adapt yung Senate version, di ba sa inyo ma'am postponed and Postpone 4 years, 3 terms. Ngayon, nalugi pa sila, naging 4 years times 2 terms, which is less than the existing 3 years times 3 terms. Parang kinakawawa yung mga barangay. Dapat mag-isip-sisip sila kasi nahihirapan na nga tayo na ipababa yung mga programa ng gobyerno. Tatanggalin pa yung mga termino, yung mga kapangyarihan ng barangay, babawasan pa yung term. Talagang hindi na aabot sa taong bayan. Pero mga House version, 6 years. Nakakagulat nga yung LEDAC kasi kung titignan mo yung listahan, puro pang negosyante, di ba? Yung 1 to 10, puro pang big time. Akin lang. Yung House version, 6 years. Pwera lang yung yung open access. Yung open access yung bill ko. Yun. Pero yung iba, pang negosyante, sana naman meron rin tayong nakita na tungkol sa trabaho, tungkol sa agrikultura, sa murang pagkain. Wala Tapos yung maliliit, yung pinakamaliit na sangay ng pamahalaan na barangay, isasantabi pa. Yes, please. Sorry, Nilpa. Magkailan na ulit yung election na in-endorse ninyo? Kung i-postpone to what? Yeah, yung version kasi sa House 6 years, sa amin 4 years. Tapos kapag 4 years, 2027 dapat ang eleksyon ayon sa Senado, ayon sa Congress 6 years, 2029. Iniiwasan ng pilit yung 2028 kasi sabay na naman ang presidential. Pero sa inyo ma'am, 2027 yung election. Oo, kasi ayaw pumayag ng napakahaba na termino dito sa Senado. Pero 4 years, 3 term din yun, ma'am. Yes, 4 years, 3 terms, tulad ng dati, yung sinauna. Pero yung House, 6 years, 2 terms lang. Yes, pero 12 years rin ang ending. So wala bang intention na i-adapt ng House yung Senate version o yung Senate version i-adapt? Wala hindi pa nila nakakalendar. Nakakalendar ng 2 araw, pero hindi tinitake up. Kaya nga, nagtataka ang lahat at nagdududa na may kababalaghan. Ano yung kababalaghan na yun? Ayun na nga, yung BARM. Kaya sila kinakabahan.